Sa loob na lang kaya. Uy. Sa loob na lang, oh. Okay na ako. Okay lang. Babalik ko mamaya yan. Diyan na ito. Diyan. Sa atin, manghihiram lang. Bisa dito ko. Naipit tayo sa in-explore lahat ng legal options para makapag-post siya ng bail, tapos ma-change yung, ma-transfer yung venue para ilipat yung kaso niya. What happens after he has posted the bail, sir? Kukuhanin ko ulit siya. I will continue to provide protective custody sa kanya at hindi natin papabayaan si Matobato. Arrested for the same case in the past? Yes. And he already posted bail in the past? Yes. And so, bakit po may bagong, what's the explanation? Why is there a new arrest warrant? Kaya binigyan ng arrest warrant daw dahil hindi daw naka-attend ng arraignment nung Tuesday. Eh, sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko alam na ako yung custodian niya. Hindi rin alam ni Mr. Matobato. So, kaya nga highly suspicious, ano? So, tapos, imposible siya makaka-attend doon kasi nga, may hearing nung Monday na inabot hanggang alas 11 ng gabi. Tapos may schedule kami dapat ng hearing alas 9 ng umaga sa Senate din. So, alam naman nung judge na ganun ang sitwasyon, sana binigyan ng konting konsiderasyon. Oh. Nung 2014 din. Sir, are you providing him legal support now? Meron siyang abogado na napili nung mga mga
tumutulong din sa kanya. So yun. Sir, may takot ba ngayon si Mr. Matubato? Ha? May takot si Mr. Matubato? Well, kanina, umarap siya sa media, sinabi niya buong loob niyang hinaharap itong proseso na ito, kailangan niyang pagdaanan ito. So pinakita niya na hindi siya tumatakbo. At siyempre, may sa mga ganitong mga panahon, may mga konting anxiety at not knowing kung anong mangyari. Pero maganda naman yung pagbigay sa atin assurance ng PNP na hindi siya masasaktan dito sa ano. Other than this case, sir, meron pa ba sa ibang kaso? Hindi inaayos pa nila, no? Pero nga tinitingnan natin as soon as makapagpiyansa siya at eventually matransfer dito, makapag-arrange siya, babalik ulit siya sa ating kustodiya. Sir, you seem to be implying na pati the court, sir, are involved in this. Parang nga iipit si Mr. Matubato. Is that what you're saying? Well, titignan nyo na lang yung nangyari kay Senator De Lima ngayon. Buong instrumento ng gobyerno ay ginagamit laban sa kanya. So, it's not surprising. Pero sabi ko nga, ay umaapil tayo ng konting konsiderasyon. So, titignan natin. Sir, may iba pa ba siyang kaso other than illegal possession? Wala na sa ngayon. Sir, when is he supposed to post his bail again for this new warrant of arrest? Nag-file na siya ng motion for reconsideration yesterday, pero hindi inaksyonan kaagad nung judge. Humingi siya ng comment do sa prosecutor. So Monday, Monday na didesisyonan yan. Dito sa pag-turnover dito, pinapakita rito na wala siyang intention to flee. Kaya we are expecting na i-grant ulit yung kanyang bail. So as soon as mangyari yan, magpapiyansa siya kaagad. Sir, magkano bail? Nung last time, 2,000 pesos. Ngayon. So kung dodoblehin nila yan, edi 4,000 pesos. Sir, may schedule na ulit yung arraignment na bago? Wala pa. Okay. Sir, just your thoughts, no? Kasi parang yung mga witnesses, they were all given, most of them were all given immunity. Tapos ito, hihuli pa, may bagong warrant of arrest. Just your take on this. Well, I hope nare-realize nila yung ginagawa nila dyan, ano? Pinapakita na itong, lalo na itong mga taga DOJ, ginagamit nila yung kanilang power at influence to pursue political ends. Hindi maganda yan. At ginawa na panahon ni Gloria Arroyo, ganyan na bumabalik tayo sa ganung panahon. Pero, ano natin yan? Sasalubungin natin yan. Sir, clarify ko, yung MR para yun sa bail? Yes. Or magkaiba pa yun? MR para sa warrant of arrest. Para sa warrant of arrest. So, posible na hindi nila actionan, pwedeng upuan lang to at hindi i-allow mag-bail? Is that a possibility? Kaya nga, tututukan natin ito, no? Kasi highly irregular kung gano'n ang gagawin. So, we'll give the judge the chance to, do the right thing. Sir, sabi niyo you're exhausting all means para hindi siya bumalik ng Davao. Pero what if kung talagang kailangan niyang bumalik ng Davao, ano yung nakalatag natin? Di ibabalik siya. Yung PNP ang magdadala sa kanya doon. But all the way, babantayan naman natin. Would you accompany her? Nandun yung fear niyo kung bakit ayaw niyo siya ibalik muna sa Davao. Ano yung... Well, definitely, alam niyo naman, teritoryo ng presidente yon, marami siyang tinuro doon sa Davao City. Ilalagay naman natin itatapon natin sa lungga ng mga leon, kumbaga, yung tao. So, ang sa akin, pwede naman natin, may mga precedents naman yan na tinatransfer yung venue para dito lang litisin. In fact, nung nag-post siya ng bail noong 2014, dito na, sa Metro Manila. So you will do all means, you will take all the means in order to make sure na matatransfer dito yung case? All the legal options, we will exercise that. Pero pagka wala na talaga magagawa, we will just have to make sure na safe and secure si Mr. Matubato. So you have confidence naman with General Bato? Kasi syempre isa rin siya sa mga pinangalanan and then nababanggit ni Matubato. And then close din kay Presidente. Sa akin, so far wala pa naman pinapakita si General De La Rosa na to show na hindi siya mapapagkatiwalaan. So, I believe, pa rin naman, I trust his word. At even yung sa narration naman ni
Mr. Matobato, wala naman detrimental dun sa sinabi niya about General De La Rosa. Sir, ano pa mangyayari kay Matobato? Kasi diba hindi na siya expected to appear before the police? Hindi pa final yon. Hindi pa final yon. We can tell his story through other means. Like, Directly sa media, 'di ba? Kung ayaw pakinggan ng Senado, diretso sa media. Di unfiltered pa, wala pang mga mahahabang mga introduction at mga buladas. Dire-diretso na, 'di ba? Sir, sasamahan niyo siya in case magpunta siya ng Davao? Papuntahin siya ng Davao? Kung kailangan just to make sure na safe siya. And sa akin dito, alam nyo kung pinagpatuloy yung investigation, ang next step was magkanda kami ng ocular inspection doon sa mga itinuro niya mga bangkay na pinagtataguan eh. Palagay ko yun yung ayaw nilang gawin, kaya ayaw nilang pagpatuloy yung hearing. Yun yung in-expect ko sana, kung seryoso kaming hanapin yung katotohanan, yun dapat sana pinagpatuloy. Okay? Thank you. Oh. Warrant of arrest na in-issue para kay Mr. Matobato. Ang kadahilanan nito ay hindi raw siya naka-attend nung arraignment niya nung Tuesday. So, immediately, merong yung abogado, bagong abogado ni Mr. Matobato in relation to this case, nag-prepare ng motion for reconsideration which final nila ngayong umaga, first thing, So, I believe may copy kayo ng yung motion for consideration, so it was received. We were hoping na this motion ay makonsider ng judge para ma-recall o ma-hold yung warrant of arrest. However, I was informed na naibigay na ito sa process server at naibigay na rin eventually sa Philippine National Police. Now, tayo ay nananawagan dun sa bilang tagapangalaga bilang tagapangalaga ni Mr. Matobato ngayon ay nananawagan tayo sa pag-unawa nung judge na nag-handle ng case ni Mr. Matobato. Of course, mayroon na motion for reconsideration na na-file sa kanila na hindi talaga siya maka-attend nung Tuesday na arraignment dahil aside from the fact na bago na yung abogado o napalitan yung abogado, nung Tuesday, supposed to be meron pa kami hearing sa Senado. Tuesday and Wednesday. So, and it was only around 11 p.m. of Monday that it was announced na isususpend muna yung hearings. So, aside from the fact na hindi alam personally ni Mr. Matobato, ako hindi ko alam na ako yung bibigay sa kanya ng custody, ang problema namin was hindi talaga pwedeng maka-attend. So, wala namang intention yon on our part, on the part of Mr. Matobato, na hindi sikutin deliberately yung hearing na yon, yung kanyang arraignment. So yan ang basis ng motion for consideration. Having said that, meron na ngayong warrant of arrest na ibinigay sa Philippine National Police, at yung Philippine National Police ay baka hinahanap nila si Mr. Matobato. Ako, I am announcing it now na ako ang naghahawak ng kanyang custody,
and security. So pwede niyong ipadaan sa akin yung warrant of arrest at ako na ang magpapaabot sa kanya para hindi niyo na kailangan hanapin pa at wala na untoward incident. So as soon as ma-receive ko yung warrant of arrest na yon, i-turn over namin kagad formally kay General De La Rosa or his representative, si Mr. Matubato sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. So as soon as maibigay at ma-receive namin yung warrant of arrest, i-turn over namin siya. So yun ang aking mensahe. So sir, ba't na-motion for reconsideration kung willing naman siya i-surrender? Hindi naman, ano yan eh. Ang problema kasi yung motion for reconsideration dun sa court, supposed to be kung pwede pang ma-recall yung warrant of arrest. Kaso nga, parang hindi na masabihan na dinidefy yung order ng korte or nagkakadel ako ng fugitive. Ito ngayon, I am declaring openly yung willingness ni Mr. Matubato and yung pagpapacilitate namin yung pag-turnover sa kanya sa Philippine National Police. As soon as mahawakan ko yung warrant. Pero di mo parang obstruction of justice yung ginagawa. Nino? Kasi tinatago nyo. Ito na nga eh. Ini-explain ko nga na obstruction of justice. Talit. Kung nasa ilalim. Precisely nga, para na hindi tayo maakusahan ng obstruction of justice, sinasabi ko na nga ngayon na imbis na hanapin nila si Mr. Matubato, since ako yung bibigay sa kanya ng custody, idaan nila sa akin, it's as good as na ibibigay na sa kanila at ako na mismo ang magdadala kay Mr. Matubato sa PN. Sir, if the court grants the motion to set aside and then hindi naman na daw kailangan si Matubato sa custody, sir, will you still protect? Ano pong plano if the court grants the motion for consideration? Okay. Kung i-set aside na yung warrant, una-una available ito, available yung case. So kung ma-set aside yan, mag-aantay ako ng decision sa committee para bitawan ko na yung custody. Kasi it was a decision by the committee or ruling by the committee na clarify ko pa dun sa plenary. No. I believe as a result of yung pag-miss niya ng arraignment. Yun yung hindi sa case. Yun sa case na nakabail na siya noon. So nanalify yung kanyang bail because he couldn't attend dun sa yung arraignment. Pero nga sa akin, having said that, highly suspicious naman yung timing kasi 2 years na ito tumatakbo, then suddenly nag-set sila for arraignment. On last Tuesday, na may schedule naman ang hearing dito. Di ba? It was only cancelled nung late in the evening ng Monday. Pero nga, ganun pa man, tayo ay nananawagan ng konting pag-unawa on behalf of Mr. Matubato, although it's already stated dun sa kanyang motion for reconsideration, dahil yun na nga ang circumstances, medyo talaga, alanganin siya makapunta nun. There was no intention to deliberately miss that hearing. So, yun lang nga talagang Pagka sinabi ng committee na hindi na kailangan talaga si Matubato bilang witness, grant na naman ng court yung kanyang request. Paano mangyari sa kanya? Hindi yun siya, ibibitawan niya siya.
paalala sa board? Kailangan ko pang humingi ng formal ruling sa committee kasi I'm basically acting on behalf of the committee. Ngayon, kung i-reverse ng committee yung ruling na yon, providing protective custody, then on my own, I can I can continue to provide protective custody in my individual capacity as a senator of the republic and a moral obligation as of a citizen. Sir, kung sabi nyo kanina, available yung case niya, kung sakaling hindi mag-grant yung motion, tapos tinurn over nyo siya, will you bail him out? Yes. Ba't hindi na lang po unahin na makita na lang before turning? Kasi ayaw nga natin magkaroon ng untoward incident. Kasi meron ng warrant. Kung pupunta siya, sasakay siya ng aeroplano, sa airport pa lang, dadamputin na siya. Ayaw na natin, baka sabihin na eventually nagkaroon ng pagkaagawin yung ganyan. Ayaw natin ng gano'n. Pero pagkakatiwala natin siya sa PNP, di ba delikado siya? Wala tayong magagawa. Ganun kasi yung proseso. So, pero, kaya nga we will entrust him sa pangangalaga ng leadership mismo ng Philippine National Police. Para sa atin, we will turn him over in good faith and I believe, pangangalagaan nila. So sir, alam na ni Matobato na isosurrender nyo siya? I mean, napag-usapan nyo na at huli naman. It was his decision. Mas handa na siya ma-arresto. Handa na siya na ma-arresto. Yes. Wala siyang fear kapag na-turn over sa authorities. Siyempre may mga pag-aalinlangan siya, pero kailangan niyang pag-aanin ito at harapin ito. Yun sir ang kanyang request kay General Bato siya susuko. Hindi, that's my recommendation para kasi saan natin siya i-turn over, di ba? And ako naman, institutionally, Senate, I'd rather deal with the head of agency also, which is the General De La Rosa. Why not NDA? Sir, ano mga charges against sa kanya? Illegal possession of firearms back in 2014. In relation to the NGDS? No. Ito yung kinento niya sa hearing na nung June ay pinapaamin siya na siya ang pumatay kay Richard King. So tumanggi siya. Ang ginawang basis ng partner license. You're trusting the PNP to take care of Matobato, pero on your part, sir, wala kayong gagawin just to be sure na safe nga siya doon sa PNP? Well, itong press ko na to, informing the whole world about what went down and what will go down is part of that process of ensuring his safety. Kasi alam nyo, hindi nga nila ina-announce na may warrant na, no? So, i-manhunt kung hindi inform ng ganito. Di ba? Wala namang intention kasi hindi nga alam. Nalaman ko lang talaga informally late last night. So sir, personally, sa tingin nyo, mako-compromise talaga yung security niya kung ita-turn over siya? I mean, kukunin siya ng PNP? Hindi. Not with the AP leadership. Sa ngayon, pinangawa ko yung yung tiwala kay General De La Rosa. Wala naman siyang pinapakita pa na masasabing hindi siya pwede pagkatiwalaan. So, yun. Pero have you talked personally to General De La Rosa about this, your plans? Wala. I don't have a direct line. So, I am informing the PNP leadership publicly. Then, after that, we will coordinate directly with the headquarters of the Philippine National Police. So, I'll be in the Senate. Aantayin ko yung warrant na yun. Pwede na ibigay sa akin para ako na ang magdadala. So, hindi na kailangan hanapin kasi I will give you my word na soon as mahawakan ko yung
warrant of arrest na yun, i-turn over ko kaagad sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame to General De La Rosa or his representative. So sabi niyo Matobato is just suspicious. in Metro Manila. Yes. Sabi niyo suspicious. Parang dating ba napagplanuhan yung timing na nangyari nung Monday night kasi following day? Sa akin, let's just call it irregular. Kasi 2 years na yung kaso, tapos ngayon lang lalabas ulit, ano? Yung arraignment after niya lumabas noong September 15. Yes. Siguro I'll be here around hanggang mga 5 p.m. So pag binigay sa akin yung warrant, then ano na, dire-diretso na kami sa Camp Crame. So you will personally bring him there? Yes. Okay. So dito mo yung sinatabato? Wala. Ay, wala naman dito. Basta, ano yan? Hindi kasi basta may proseso, yung lawyers will be handling it. Okay. Why are you saying this, Senator? Are you having that feeling na mukhang hindi siya? Hindi naman. Kaya nanawagan lang ako. Kasi konting pag-unawa, it's everybody's aware na dito si Matobato, tapos may hearing kami dapat Monday, Tuesday, Wednesday. So it's quite impossible for him to go there. Besides, hindi naman niya alam personally kasi yung dating on the assumption na yung dating abogado ang in-informan, pero wala namang communication yon sa kanya o sa akin. Ako hindi ko naman alam. Kung alam ko, I would have manifested sa committee na kailangan pumunta ng Davao para mag-post ng bill. So wala pa namang ano. Sorry, pag turn over niyo na siya, kasi sir, I understand yung process niya. Kailangan mag-return ng warrant doon sa court mismo in Davao. Are you willing to join him pa hanggang Davao? Sasamahan niyo for his protection? Ano po ba yung ballot niyo? Kung kailangan, pero meron namang mga proseso na he doesn't need to go there kasi kung mag-grant naman yung motion for reconsideration, edi tapos nakita naman nila na he turned himself over, so walang intention to flee. So hopefully all of these things will be given due course. Plus, nung unang nag-post siya ng bail, dito na sa Metro Manila nag-post ng bail doon sa case niya ng that same case sa Davao. So Sir, yung mga ganong daw. Sir, kung piyapiansahan nyo si Matobato, mananatili siya sa custody niyo? Kung kung i-reject na siya ng komite, I will continue kasi talagang alam natin na pipiliklo yung kanyang buhay. So kahit i-terminate na yung hearing on DDS, continue yung protection? Yes. In my individual capacity as Senator. Until when, Hanggang sir? kailan, sir, yan? Hanggang kailan? Necessary. For 6 years. Diba? Pwede ka 6 years. I believe it's a given. Alam nyo ngayon, maraming namamatay kahit wala kang death. Diba? Maraming namamatay. Pinapasok ka nga sa bahay. Diba? Kung nagkamali kang mag-surrender at ilista mo yung address mo, pangalan mo, lahat-lahat, mamimiligro ka na eh. Okay? Other issue. Another topic. So, teka muna, maliwanag yun. Ito, obstruction of justice na yun. Precisely, wala nga akong intention eh. Ha? Kaya ako sinasabi to. Kaya nga, please nga malinaw. Sir, another topic, sir, yesterday si Vice Mayor Paolo Duterte said na wala naman pinatukuyan pa kung sino, pero May meron senator. daw pong isang senador na added daw po sa campaign. Your reaction daw po? I wouldn't know. I wouldn't know. Basta ako, I'm sure na I'm not that senator.
And paano kaya natin ma-resolve yun? I believe, siguro kung mapapangalanan niya, di mas matutukoy natin. Pero kung blind item niya, May suggestion sir na magpa-drug test daw yung mga senador para pwede naman yun. But alam niyo yung ganyan kasi, ano yan, voluntary nature. And sa akin dito, dapat same standard. Kung mag-a-accuse siya, di sabay-sabay. Pati siya magpa-drug test. Oo, tsaka hindi yung urine lang ha. Blood. Talaga. Tingin po ninyo, ano yung intention? Bakit siya nagsabi ng gano'n? Kasi hindi naman niya pinakalaman. I don't know. Siguro para magkaroon ng down sa matarnish yung image na senado. But hindi naman individually the faults of the individual senator cannot tarnish the integrity of the senator. Pero kailangan ba yung patuloy ng drug test? Unsubstantiated yung allegation? Sa akin, i-name na lang. Di ba? Kasi gusto sabihin, next niyan, baka may isang senador na, kunyari, sabihin, may senador na addict sa cocaine. Lahat kami, drug test kami. Next niyan, meron daw addict sa alcoholic. Di sunod naman kami. Ano susunod? May addict sa lechon. Hindi, kumaga, parang sino yun? Sino yun, sir? Ako, mahilig ako. Parang ko yun. Susubo kita. Hindi, sa akin, ano lang, huwag na tayo mag-blind item, diba? If he's sure about this information, then Name names. Sabihin mo, di ba? So ang burden na kay Paolo, patunayan. Oo naman. Kasi peperwisyoin mo pa yung 23 na hindi naman addict, assuming that's true. Tapos i-clear pa lang lahat namin para hindi naman hindi ganon. It doesn't work that way. Pero sir, you're willing? May senador na gumagamit na? May info ka na meron magagamit. Kami meron. Baka wala na. So, sir, pag surrender niya kay Matubato, lagay niya ng duct tape, baka Hindi na sinadol dito. Sir, baka hindi na sinadol. Tingko kagad yun, magbago na po. Yung hearing sa house, hindi ka pinanood yung sex video pero pinalitan yung allegedly sex video. Anong tingin niyo? Bahala na yung taong bayan kung natuwa sila doon, kung anong reaction nila doon. Pero sir, meron kayong resolution dito, di ba? Tungkol dun sa alleged sex video. Hindi nga pinalabas, pero dinitalya naman kung anong laman o anong ginagawa dun sa video. Well, the fact that the House leadership allowed it, ibig sabihin, pumasa sa standards nila of propriety, and it speaks of the kind of leadership they have. Reaction user bumaba yung satisfaction ratings ni Kong. Well, at the rate is going, mataas pa ngayon. Pero palagay ko, that was taken 2 weeks ago. So, I believe, mas mababa pa yan. Magdidira. Going down fast. Kung hindi siya magbabago. Hindi na. As it is, yun na yun. So, okay. Sir, last na, sorry. Sir, may kumakalat nga po na nakita daw kayo ni Vice Mayor Paolo ng Tuesday. Hindi po totoo yan. I was having dinner with my family, birthday nung anak ko nung Tuesday. Nung Tuesday, sinelebrate namin. Hindi ko kayo nakita ever? Hindi ko pa siya nag-meet ever. Wala.
Gusto mo mag-sitters na ako. Ah, sige, sige. Baka may kamukha ka. Lobat na ako eh. Okay. Thank you, sir. Uy!